Ubos-ubos biyaya, bukas makalawa, nakatunganga. Ang kasabihang yan tila nagkatotoo para sa nanalo ng loto at naging milyonaryo. Pero sa loob lang ng 3 buwan. Bibili ako ng bahay at saka tutulungan ko yung mga kapatid ko. Pupunta ako sa ibang bansa. Bibili ako sakyan. Siyempre bahay. Tapos yung lahat nga, siyempre. Kahit napakaliit ng tsansa, marami sa atin nagtsatsagang pumila para lang makataya sa loto. Ang pangarap, sinasamahan ng dasal para makamit ang jackpot. At kapag nanalo sa loto, ang winner kalimitang nagtatago sa publiko sa takot sa kanilang seguridad. Pero iba si Johnny, lumantad siya para ikwento na noong taong 2008, tumama siya ng mahigit 14 million pesos. Ang mensahero naging instant milyonaryo. Tinignan ko yung sabi ko, itatapon ko na yung ticket ko kasi kung sino-sino na lumalabas na tumama. Ay pagtingin ko, i-memorize ko yung labas na. Kaya sabi ko, nakatatlo ko, 4, 5, jackpot. Yes! 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 Break time, 1 o'clock yun, kinubra namin. Pagkakubra ng kanyang mga milyones, agad bumili ng bagong kotse at bahay si Johnny. Nag-withdraw din siya agad ng 1 million pesos cash. Galante rin niyang binalatuhan ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Ang isa sa kanyang mga pamangkin, binigyan niya ng kotse. Yung nakatanim sa utak ko na yung gusto kong ma-experience, bumili ako ng sasakyan. Nag-withdraw ko ng cash na 1M kasi gusto ko makahawak naman ako sa talambuhay ko. Makahawak ako ng cash talaga, 1M. Nandun ang kaba, pero lakas loob na inuwi ko yun. Samantalang ang kanyang boss, nakasama niyang kumubra ng kanyang premyo, binalatuhan niya ng 100,000 pesos lang naman. Makita ko, bili. Kung ano makita ko, magustuhan ko, bili. Puro palabas ang pera. Ang masama lang dito, mula nung nagkapera, nalulung din si Johnny sa mga bisyo. Alak, babae, pati raw, sugal, at para tustusan ang lahat ng ito. Daang-daang libo raw kung mag-withdraw siya sa ATM araw-araw. 12:01, another 100,000 na naman. Bawa ngayon, 12:01, we-withdraw uli ako. Kaya sandali lang ang 1,000,000, 10 araw di ba po? Kaya ubos. Kahit pagsabihan daw siya paulit-ulit ng kanyang misis, nagtengang kawali lang daw siya. Hindi nga sa nanghingi siya ng pera sa akin eh. Kaya wala akong naibigay eh. Ako ang humawak lahat eh. Ako kumbaga sa nag-money obra. Wala, iyak lang na iyak. Siyempre, wala siyang magawa eh. Umiiyak lang siya. Kaya makalipas lang ang 3 buwan, ang 14 million pesos ni Johnny naubos. Naibenta pa niya ang naipundar niyang mga ari-arian. Masuportahan lang ang kanyang mga bisyo. Wala kasi naiisip ko may ibebenta pa ako eh. May natitira pa eh. Akin pa rin yun eh, di ba? Wala namang pumipigil sa akin. Siyempre kasi akin yun. Kaya sa ngayon, siyempre natural magalit sila kasi winaldas ko eh. Nagpatuloy raw si Johnny sa ganitong pamumuhay sa loob ng 3 taon hanggang nabaon siya sa utang. Ang 3 buwang milyonaryo, nagkakautang pa ngayon ng 300,000 pesos. Karamihan daw talaga sa mga biglang yaman, hindi nakakapaghanda kung paano nila sisinupin ang biglang dagsa ng pera. Ngunit meron namang mga paraan para sa tamang paghawak ng biglang biyaya. Sa mga in-acquire nyo, alalahanin, isipin nyo mabuti yung cost of ownership. Meron mga kalakip na gastos na ngayon, nasa malaking bahay ka na, naka-air condition ka na, may garden ka na, kumukuha ka na ng hardinero. Lahat yun magfa-factor in. Hindi natatapos doon sa pag-acquire o pagbili. Ano ang dapat mong gawin pag gusto mong hawakan at maging mayaman? Ikaw ay kumikita, nagpaplano, gumagastos ng tama, sa tamang panahon, tamang paraan, ikaw ay nag-iipon pa rin at panghuli, kailangan mo mapalago. Kasi ang pera, you will always have to earn it, save it, grow it,
and share it. Samantala, Setyembre ng nakaraang taon, dinapuan ng matinding karamdaman si Johnny. Heart attack na daw yun kasi ang naramdaman ko lang naman para kung isang taong may dagan-dagan sa akin. Yun lang. Tapos takbo kami ng ospital. Yun na, atake na daw yun, sabi ng doktor sa akin. Simula raw nung nagkasakit siya, pinilit na niyang magbago. Itinigil ang kanyang mga bisyo. Itinutok na lang ang atensyon sa kanyang pamilya. Lutang na ang utak ko nun eh. Lutang na ang isip ko. Wala akong nasa utak kundi magpakasarap. Ngayon lang ako natauhan, huli na nga eh. Nasa huli ang pagsisisi niya. Ngayon, may iisang bisyo na lang na sadyang hindi iniiwasan ni Johnny. Ang araw-araw na muling pagtaya sa loto. Nananalangin uli akong tumama, makaswerte uli ako. Ako'y magninegosyo. Hindi yung nawaldas lang ang aking pera nung naubos na baliwala. Payo ko sa susunod na mananalo ng jackpot, huwag akong parisan, ingatan nila. Bagkus di ba? Pagyamanin.